Bagong ranging area ng 4 na kambing ko ang ginawa namin ngayong araw. Naghukay, nagbaon ng poste, nagbakod, at nag-food trip. Tara! Para sa project natin ngayong araw, di ba nabanggit ko ng ating mga kambing ay ilang panahon na dito sa kanilang bahay dahil sila ay may kaso at napakapasaway. Hindi natin sila pwedeng ihalo doon sa area lalagyan ng ating mga manok. Kaya ngayon, itong area na to, kung saan sila may bahay, babakuda natin yan mula doon sa likod ng padak ng ating baka, doon sa may gate, hanggang dito, sa gilid ng kanilang bahay, papunta dito sa may kawayanan. So technically babakura natin yung pag ganito para naman yung kambing natin dito lang sa area na to, hindi siya hahalo sa ating mga manok at mga ka-pre-range na ulit sila sa wakas. And dahil gusto kong matapos ito na mabilisan, kumuha ako ng mga makakasama natin ngayong araw. Okay, andito si Jeric, katulog din natin si Alan. So itong 4 na ito yung magkakapatid kasama ngayon. Kaya hindi dati ako paluko-luko at baka ko yung mapagbugbo. Joke lang. So para nagsisimula tayo na sobrang aga, para maaga rin tayo matatapos. And si Jayman ang bahala sa morning chores natin at siya din ang magpapakain sa atin mula umaga hanggang hapon para dire-diretso lang tayo sa ating project. Okay, so simulan natin sa pagsisipat ng ating pupustehan. Okay, kayo ang maghukay. Kami ni Jampol yung lalagay ng poste. Tapos titingnan na lang natin kung ano, kung kaya rin naming diretso yung hagware na, edi para tuloy-tuloy tayo. Now, the plano. Ito yung hagware natin. Kawad at hagware. Abigat, grabe. Okay, hindi na nag-aksaya ng oras. Maganda na magbaon ng poste. So sa compute namin, mula dito hanggang doon sa likod ng kabayan, may 44 na posting gagamitin. So nakaisa na tayo, may 43 na lang. Okay, nakatatlo agad tayo. Timelapse muna tayo. Naghukay kami, nagbuhat, nagbaon ng poste, ng paulit-ulit. Naging smooth naman ang aming paggawa so far. Mabilis talaga. Inom lang ng tubig sa pagitan para iwas dehydration. Ang haba na natapos natin, oh. Yun, oh, nandito na tayo sa tapat ng tubingan. Lilipat na natin tong ating pansipat na lubid hanggang kawayan na. Okay, i-clearing lang natin itong part na to kasi dito dadaan yung ating poste hanggang doon sa may ilog. Kasi isasagad na natin doon para hindi naman tumatawid ang kambing sa ilog eh. So lagpasan na ito, cleared na. Ito naman medyo mahawa naman pero marami kasing kawain sa baba. Pag kasi hinayaan natin yan nandyan, aangat yung ating bakod sa ilalim. Kaya kailangan i-clear yung mga kawain sa baba. Nilagay na namin ang guide na tali. Nandito na si Alan at si Jeric.
Kami doon pa. Babawi kami. 120 are. Saglit are sa amin. So dito sa part na to, papatak yung ating gate. Kaya dapat medyo tuwid-tuwid dito kahit paano yung kawayan. Okay, sakto yung pagdaan ni J-Man. Nag-chore siya dito. Nag-osyoso pa ako habang nag-chore si J-Man. Sipag ah, makakalabas na rin ang mga kambing natin mamaya. Ang tagahukay, nasa may ilog na, malapit nang matapos. Kami, naghahabol pa rin. Sa wakas, tara! Kakain na! Tara! Woo! Kakain na! Kuha tayong lettuce. Dagdag nutrisyon. Kuha lang natin ng siguro 3 na yung medyo maliit. Okay. Tara, kain! Okay, yung ating lettuce, lagyan natin ng century tuna na kadapat niyan. Yo. Pwede na. Pansit canton. Lettuce. Yo, tapos na kami magmerienda kaya mag-uumpisa na ulit kami. pagkatapos napabilis ang trabaho. Natapos din kagad ang pagpoposte. Last one na poste na lang kasi ilog na. Tapos na ang pagpoposte. At ang kalokohan na naman ito si John Paul, naglagay ng trap na butas. Oh, yaw, lampa! Ilusot naman ako eh. Kalokohan na naman. At natalapid pa. Yaw, lampa, wa? So okay na yung mga bagong poste natin. Bali yun ay 32 na poste, pero meron pa tayong kailangan itayo doon sa kabilang side. Yung luma yon na kailangan i-repair. Tara! Let's go! Okay, so yan, magsisimula na tayong maglagay ng hagwire. Isang diretso lang yan. Bale, hagwire, gate, yun na lang. And then ito, habang si Jeric at si Alan magsisimula na, kami yung magre-repair nito. Ngayon, sure na tayo na tama yung binili natin na hagwire. Diba ito ay para sa kambing natin? Yung hagwire natin para sa kambing talaga. Yan o. So, pagkatapos kong i-repair yung side na yon, nakalatag na ito. Yan o, hanggang doon na siya sa may gate doon. Pero hindi pa siya naka-alambre, kaya ako yung mag-aalambre. Tayo mag-aalambre dito. Okay, andito na ako sa side na to. Si Alan at si Jeric. Naglalatag, nilalagpas na sila sa gate natin. So ito yung magiging gate natin. Yung baba lang yung tinatali nila para maganda yung lapat. Tapos jump pool naman nandun eh. Sa'yo gagawa ng ating gate. So dito sa dulo natin, yan, ilog na kasi to eh. So i-assume na hindi na pupunta dito yung kambing natin, hindi na siya tatawid kasi bangin to. Kaya hanggang dito na lang. Pero lalagyan pa rin natin siya ng mga siit-siit para hindi man basta-basta makakapasok yung mga kambing natin dito. Hindi na siguro makakaalam sila dyan. Okay, so after 10 minutes, ay, after 2 hours pala,
Yun, tapos na ang aking gate na sobrang ganda. Hindi kayang gawin ng ibang tao to. Walang nakakagawa nito. Immortal lang ang gumagawa nito. Ano tindi mo, diba? So, ikabit natin. Para mapakawalan na rin natin yung ating mga kambing. Sinukat namin. Okay, tali natin to. Oy, testing tayo. Yun. It will serve its purpose. Pinakawalan ng mga kambing. Without damaging. Takbo naman eh. Excited. At nanginain na kagad sila. Makalibot na ang ating mga kambing. Hindi na sila contained dito. Mas masaya na sila. And I think very due na talaga yung ating ganador. Tingin ko malawak-lawak na to, di ba? Laki yan. Lalo na pag tumubo dito yung damo. Siyempre, para sa pagtatapos, meron na namang handa para sa atin ang ating chef boy. Wala. Sarap yan. Adobo. Ang limpong barbecue naging adobo. Pero pwede na yan. Lunchtime natapos na kami at nananghalian kami ng masarap na adobong baboy. Another project done. Yun lang. Peace.